Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Wow, knowledge. Full of knowledge ka. You can share your knowledge pagka ganyan, no? O sige ka kaaral ng aral, sige ka kabasa ng basa, ka-accumulate, no, ng knowledge. Kasi there's growth din eh, no, sa natututunan mo, sa mga nalalaman mo, sa pag-accumulate mo ng knowledge, parang nag-grow yung mga kaalaman mo ba. Dumadami ng dumadami. There's growth with the color green, and you're eager, and you are so brave, no, with the color red. You're determined, you are so fearless na alamin yung mga knowledges and maybe even the hidden knowledges or yung mga mahiwaga na kaalaman, no? Kasi meron pati dito na parang liwanag, light to, parang hiwaga, parang sumisimula ng hiwaga, no? Even that. And you are brave and strong yung personality mo, you have that strength and eagerness, no, na alamin yung mga knowledges, even the hidden knowledges, for sure. So ano ba ang ini-embody mo energy ngayon? I just can't believe you're mine. When my life for everything was wrong, some things finally went right. Now there's two less lonely people, two less lonely people in the world tonight. Very strong and fiery, malakas, no, na parang umaapoy yung aura mo. Full of energy and open and balance, naka-align yung mga chakras mo. Very strong, very strong. You're passionate kasi may fire. You're confident, makikita yun sa aura mo, yung confidence sa'yo. As well as grounded ka, no? Lahat kasi ng chakras mo ay naka-open. And malalakas yan, no? And naka-open and naka-align pati. There's no blockage sa iyong chakra, sa iyong energetic field. Your energetic field mo, umaapoy. Ano siya, parang apoy ba, no? Yun ang makikita sa labas, umaapoy, no? Pati yung sa ulo mo, no? Talagang fully protected yung chakra mo, yung aura mo, pati yung ulo mo. And may nakabantay sa iyo, may nagpoprotekta sa taas mo. O na parang mata. Mata yan, may nagpoprotekta. And para napapalibutan ka ng loving energies. And positivity kasi color yellow, as well as soft energy, and na-purify yung aura mo yun. Kasi color white, merong white dito. May mga nag-transform, may mga nagbago sa'yo. May mga fully na, parang nag-transform ka fully, no? Ano yan? Last na transformation mo na yan? Last na transformation mo na yan. Yes. Last na transformation mo na yan. So, yan na yung last na transformation mo. Madaming transformation yung pinagdaanan mo.
Yan na yung last. Bakit nagtatransform? Bakit binabago? Ganun yun pag merong purpose or mission or destiny para mag-ready, no? Para maging ready sa destiny or purpose or mission. Dumadaan sa preparation at mahirap yon. So yung mga maluwag at magaan yung buhay na walang mga gaano transformation na pinagdadaanan ay it means na hindi kayo nasa spiritual yung inyong hindi sa spiritual yung inyong mission. Pwedeng makapag-focus kayo sa inyong financial kabuhayan, no? Sa inyong source of income, sa personal nyong buhay, no? Wala kayong mission na spiritual pagka ganun. Pero you can serve God, ganun. Ganun ang mga pinagdadaanan na may mga spiritual mission, may mga mission talaga na mga sa spiritual na binigay ng God na mission. Yung mismo galing sa God na mission. Yun po yun Hindi haling sa kadiliman na mission. Hindi yung mga witchcraft na yan. Dahil sa kadiliman yan. Hindi yung mission na manghalit o mangharm, no? Sa mga taong kinainggitan. Hindi ganun ang mission. Spiritual mission, ibig sabihin, you're appointed to do that mission, or may gagawin kang mission na binigay siya ng God na mission or purpose man yan, or destiny, or nakatadhana, o pwede din nakatakda na gagawin mo, mga ganon. Kaya dumadaan yan sa mga ganyan. Ang makarelate yan ay yung may mga pinagdaanan na parang ulit-ulit na mga transformation. Yan. At mahirap yun yung mga pinagdadaanan na transformation. Binabago ka na, ulit-ulit, baguhin. Hanggang sa maging ready ka na sa iyong mission, no? Sa mission na binigay ng God. Ganun yun. Ano pa ang energy mo ngayon? Two of Pentacles. What's with the Two of Pentacles dito sa energy mo? Sa love to, guys. Meron kang option. Pagpipilian na bagong love offer. Magkakaroon ka ng pagpipilian, o maybe nagdadalawang isip ka kung sino yung magkakaroon, sino yung person or past person or current person mo man, yung magkakaroon ng new beginning sa inyo. Yan. Sino ba talaga? Kung sino ba talaga sa kanila, no? Parang hindi ka pa sure hindi mo pa ma-identify talaga kung sino sa kanila. Kung new person ba, past person, or current person mo, ang blessing o binigay ng kalangitan sa'yo? Hindi. Kung sino ang magkakaroon ng new beginning sa inyo. Yan, kung sino ang magkakaroon ng new beginning sa inyo. Or bagong relationship. Or yun na yun, tuloy-tuloy na yung relationship. Kung sino talaga yung binigay ng spirit sa'yo. Yan, kung sino talaga ang binigay o sinet ng spirit sa'yo. O ng celestial beings, pwede din ganun Tapos, ano pa yung, sino nga ba yung binigay ng spirit sa iyo o ng celestial being na person na magkakaroon ng new beginning sa inyo? Sino ba yung tao na yan? Si Queen of Wands. Queen of Wands yung kanyang energy. Attractive, passionate, brave, charismatic, positive, confident, fiery din yung personality, goal-driven, ganyan siya, attractive na person,
Ano yung in-embody energy nitong person na to na binigay sa'yo ng, o sinend sa'yo ng spirits? Ay, puno ng panghinaya nga lang siya, no? May mga pinanghinayangan siya na nawala sa buhay niya. Ayan. Parang dumadanas ng emotional turmoil kasi may mga nawala sa kanya. Yan ang kanyang energy. May mga nawala kasi, na parang malaki talaga yung nawala sa kanya. Compare sa natira sa kanya. Ganon. And parang nag-grieve siguro pa minsan-minsan yan o madalas. Dahil sa mga nawala sa kanya, nalulumo ba? Mga ganon. No? Talagang dinamdam niya yung mga nawala sa kanya. Pwedeng relationship, person, or money, or kung ano man, career, or what. Status, or kung ano man yan nawala sa kanya. Na pinaghirapan niya siguro. Pwede din. Ano yung yan daw ang person na magkakaroon ng new beginning sa inyo. Na binigay ng spirits. Sino ba ang nakadestin sa'yo? Si King of Pentacles. Bakit binigay ng spirit to si Queen of Wands na yan? Spirits na... Ano ba yung tinutukoy mong spirits? Yung spirits lang sa mundong to? Mga spirits na sa mundong to. Ano yan? Ito yung dapat yung destiny mo. Kasi yung destiny, God ang nasiset niyan. God ang nag-orchestrate yan. Yung mga destiny na yan. Kaya yung mga kumukontra sa destiny, yung mga nakadestined o sa destiny ng iba, nasa side ng kadiliman yung mga na ayaw nilang mag-succeed yung destiny, yung ayaw nilang, yung mga humaharang gumagawa ng mga scheme, deceit, witchcraft, no, against sa taong may destiny, ay sa side din sila ng kadiliman kasi mga inggitira yan. Puno ng inggit yung mga yan. Ayaw nilang ma-accomplish ng tao na yun, yung destiny, ginagamit yan sila ng kadiliman. Dahil sa kanilang inggit, no? Nagpapagamit sila sa kadiliman at alam nyo na kung ano yung sintensya sa mga ganyan. May sintensya yan, may hatol yan sa mga inggitiro na yan. Mga gustong i-block o harangan yung destiny ng iba. Umiiral yung kanilang inggit, insecurities, umiiral yung kanilang pagiging gahaman, sakim, selfish, yan. Kadalasan niya yung mga narcissistic na parang iniisip nila sa kanila dapat yung destiny ng iba. Sila ang deserving nun. Yung ganun. Mga narcissistic kasi. Pero nakaset na yan. Sinet ng God yan sa isang tao yung destiny na yan. Hindi yan para sa kanila. Kaya hindi nila deserve yung destiny ng isang tao. Kung ano yung nakadestiny sa isang tao. Hindi yun para sa kanila, kaya hindi nila deserve yun. Yun lang iniisip nila kasi mga narcissistic sila. Ganun mag-isip ang mga narcissistic. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Masyadong believe sa sarili. In reality, opposite. Ganun yun. Ay, nako. They're not capable sa destiny ng iba kasi para yun sa nakadestiny, yung destiny niya. It's not for them. They will never be capable and fit sa destiny ng iba dahil para lang yun sa tao nakadestiny sa kanya. Yung destiny niya na yan. So, ito ang destiny mo, itong King of Pentacles. Hardworking na person. Pwedeng influential to. Secured financially kasi dahil masipag nga siya. And abundant yung buhay, prosperous. In short, mayaman. Or maganda yung katayuan nito sa buhay nito. Nitong person na to. Napakaraming grapes. Ibig sabihin, sumisimbolo na abundant eh.
Kaya nga pagka mananaginip ka ng pag nanaginip ka ng grapes, no, o fruits, lalo yung grapes, magiging prosperous na yung buhay mo. Totoo yun, guys, na maging masagana yung buhay mo. Lalo na yung may grapevine na madaming bunga ng grapes. Magiging prosperous daw yung buhay mo niyan. O maging abundant. Ganun yan. Ano naman ang sensual? Intelligent na person tong King of Pentacles na to. Reliable. A good provider. Stable na person. Secured. Kilala ka na ba ni King of Pentacles na yan? So yes, kilala ka na niyan. Ni King of Pentacles na yan. Ano yung feelings na yun ni King of Pentacles na yan? Dahil kilala ka niya eh. Oy guys, in reverse, King of Swords in reverse, hindi niya makontrol o hindi niya kinokontrol o hindi niya makontrol yung feelings niya sa'yo. Hindi makontrol ang isip niya. O malambot yung puso niya sa'yo. Ganun ba yon? Hindi sa malambot yung puso niya sa'yo. Hindi niya na makontrol yung ng isip niya, yung damdamin niya sa'yo. Hindi niya na mapigilan ng isipan niya. Yung damdamin niya sa'yo, yung feelings niya sa'yo. Nangibabaw yung emosyon niya sa'yo, yung feelings niya sa'yo. Ano yung nangibabaw sa feelings niya sa'yo ni King of Pentacles na yan? Upright ba tong Knight of Cups? Yes? Yung gusto niyang i-pursue ka, yung gusto niya mag-offer ng cup of love sa'yo, yun ang nangibabaw sa kanya. No? Na mag-offer na ng cup of love, na maging courageous na mag-offer ng cup of love sa'yo. And then, ano yung iniisip ngayon ni King of Pentacles sa'yo? Upright ba tong the wheel? Palang ulit. Upright ba tong the wheel of the year? In reverse. Ito ngayon yung iniisip niya na may mga blockage or may hadlang o para ba naging unfortunate or hindi pa divine timing, na hindi pa daw divine timing na mag-offer siya ng cup of love sa'yo para bumuo kayo ng pamilya. Siya nakakaalam niyan sa sarili niya kung kailan, no? Kung kailan siya mag-offer ng cup of love sa'yo. Yun ang iniisip niya na hindi pa divine timing. O hindi pa tamang panahon. Hindi pa right time para mag-offer siya ng cup of love. Pero hindi niya mapigilan na mag-offer sa'yo na nagiging courageous at nagiging porsigido siya. Na gusto niya na mag-offer sa'yo ng cup of love. Or yung offer niya sa'yo proposal or kung ano man to, a relationship. Na mag-offer na talaga siya ng cup of love. Na ipaglaban ka. O kung kailangan niya makipaglaban just to offer you this, or yung dumaan sa competition just to offer you this cup of love, kung naman yung offer niya sa'yo, o mag-reach out siya sa'yo kahit na may mga gustong humarang, humadlang, mga ganun. Divine timing na ba sa inyo ni King of Pentacles? Hindi pa nga. Hindi pa divine timing. Para hindi pa nahinog yung bunga. Ganon. Kasi may divine timing talaga yan. Ganyan ang destiny. May divine timing yan. Nakaset kasi yan eh. Kahit anong gawin nyo kung hindi pa divine timing, hindi pa yun mag-work, no? Pero malapit na ba yung divine timing sa inyo ni King of Pentacles? Hindi pa malapit. Matagal-tagal pa yan. Bright ba yan?
Hindi matagal-tagal, matagal pa yan yung divine timing na yan. Matagal pa. Huh? Matagal pa ang divine timing yan. Pero ito, yung binigay ng spirits muna sa'yo, si Queen of Wands. Kasi matagal pa yung divine timing sa inyo ni King of Pentacles. Ano yan si Queen of Wands na yan? Yan muna ang makarelasyon mo. Yan muna ang makarelasyon mo. Habang wala pa to, hanggat wala pang divine timing, no? Hanggat hindi pa divine timing sa inyo ni King of Pentacles, magte-take siya ng action sa'yo. Ayan. Baka pwede pa kayo magsama niyan ni Queen of Wands na. Pwede pa daw. Pwede pa daw yan. Why not? Enjoy life muna bago yung destiny mo. Kasi matagal pa yan eh. Hindi lang matagal-tagal. Matagal pa to. Yung divine timing sa inyo na King of Pentacles. So, ganun talaga yung buhay, no? Go with the flow. At least, ma-enjoy mo muna yung buhay mo. Kasama si Queen of Wands. You can spend time together. Mahal ka ba ni Queen of Wands na yan? Ay, oo. Mahal ka ni Queen of Wands na yan, no? Mahal ka niya. And, kaya pala, porsigido, parang naging impulsive na mag-take ng action na sa'yo si Queen of Wands. Oh my. Si Queen of Wands muna. Sino ba yung penang hinayangan ni Queen of Wands? Ikaw ba? Ikaw to. Nanawala sa buhay niya. Habang nag-iisip siya, habang may mga inaalam siya sa sarili niya o sa connection ninyo, habang alam niyo yung parang kinikilala niya ng gusto yung sarili niya at connection niya, inaalam niya yung tungkol sa inyo, may mga inaalam to. Habang nag-introspekto, sobrang nanghinaya, nag-grief. Talagang apektado talaga, no, na naging emotional siya, na sobrang panghinayang niya dahil nawala ka sa buhay. So, may ano pa, may pagkakataon pa. Matagal pa naman to yung destiny niyo ni King of Pentacles na yan. You can be with the Queen of Wands. Ano ang feelings sa'yo ni Queen of Wands? Upright ba yan? In reverse. Parang nawala ng passion, fire, and positivity na mag-take ng action. Ganon yung sa emotion niya, sa feelings niya. Ano pang feelings niya ni Queen of Wands na yan na person mo? Ano to guys? Possessive. Ano ba tong action na ginagawa niya na ayaw niya nang gawin? Ang gayuma sa'yo? Hindi. Ano yan? Yung, ano yan? Yung, queen, yung Ace of Wands dyan in reverse. Yung sinasaktan ka niya. Yung sinasaktan ka niya. Yung nasasaktan ka. May ginagawa siya. Sinasaktan ka niya. Ano yung ginagawa niya? Sinasaktan ka niya. Yung nagiging proud siya. Yung hindi siya ano ba? Ano yung majestic, yung personality? Yung proud siya, yung parang nagmamataas siya, yung hindi siya nagte-take ng action, yung ganun, yung strong, something na strong. Yung proud siya, may ginagawa yun na action. Witchcraft. Hindi naman witchcraft. Manipulation, manifestation. Manifestation, guys. Manifestation.
manifestation para mapangasawa ka. Manifestation para mapangasawa ka. Yun na yun. Ayaw niya nang gawin yun. Yung mag-manifest ng mag-manifest. Alam mo yung manifestation? Yung nagmamanifest lang siya na wala siyang ginagawang action. Yung ganon. Ayaw niya na ngayon yung nagawin, no? Instead, ayaw niya na yung mag-manifest lang siya na mag-manifest. See? Pero, with the Four of Pentacles here, kinikip ka niya. Ayaw ko niyang pakawalan. Ayaw ko niyang i-let go. Possessive siya sa'yo. Ayan. Magte-take na ba ng action na ganyan si Queen of Wands na yun? Sa'yo? Oo, kasi yan dala ng spirit sa'yo. Ito kasi yung destiny to, may talaga yan eh. Matagal pa daw yan eh. So, ito muna, no? Magte-take na action yan. Para magsama kayong dalawa. So, para magsama kayong dalawa. Para magkaroon na ng stability sa inyo. Para magsama kayo. Para maging partner ka din niya. Makasama ka na niya sa buhay. Why not? Kung masaya kayo, di ba? Together. At kung malaki ang magbago sa buhay mo, sa buhay niya, magkasama niyo yung isa't isa, ma-inspire niyo yung isa't isa, you're happy, no? Yun ang importante. And then, komportable kayo sa isa't isa at home, di ba? Maiksi lang ang buhay, bakit niyo limitahan ang sarili niyo maging masaya sa feeling ng tao magpaparamdam sa inyo ng kasiyahan, happiness, true happiness, and yung gaganda yung buhay ninyo, or yung ma-enjoy ninyo yung buhay, no? Yung ganun. Pero huwag mang-harm ng iba, no? Iba kasi na-enjoy nila yung pang-harm, yung paggawa ng scheme, deceit sa iba, evil. Yun na kasi mga foolish yan eh, mga psychopath, mga narcissistic, yung mga ganong tao. Ito, walang masama na maging masaya at pakasama yung tao yung person na meant naman para sa inyo, na binigay naman ng spirit, no? Or nakadestined sa inyo. Di ba? Yan muna bibigay ng spirit sa inyo, si Queen of Wands. Dahil determinado din naman at porsigido na makasama ka at makapiling ka. Why not? Kaysa antayin mo yan, kaysa antayin mo tong matagal pa yan. Yung King of Pentacles yan, matagal pa yan, guys. Hindi pa divine timing. Matagal pa ang divine timing sa inyo. Kaya mag-enjoy ka muna kasama si Queen of Wands. Ganun ang buhay. So, hindi mo naman pwedeng ipilit yung hindi pa pwede. Alanganin pa yan. Kailangan mo na mahinog sa bunga pa. See? Baka malaki yung mag-grow sa'yo. Malaki yung pagbabago sa buhay mo din, no? Dahil kay Queen of Wands na yan. Pag napangasawa mo na to si Queen of Wands. Ayan. Queen of Wands. Ano pa? Ang energy ni Queen of Wands na yan. Nag-iisip siya. Para may plano. Or maybe na-recognize to, pwede din sa kanyang career. Sa kung saan siya magaling. This is someone na passionate sa mga ginagawa niya. Tinututukan niya yan. O nag-iisip sa'yo, nag-iisip na kausapin ka na, ganon. Ano ba yun, nag-iisip siya na kausapin ka na?
Nag-iisip daw siya na kausapin ka na para bubuo na kayo ng pamilya. Para makabuo na kayo ng pamilya. So, habang wala pa to, matagal pa to si King of Pentacles, yung destiny niyo, eto muna si Queen of Wands. Pag mga destiny kasi guys, meron lang kayong mission yan together. Para ba may nakaset na gagawin ninyo sa tamang panahon na yan. O pwedeng magsama din kayo ni King of Pentacles. O malalaman nyo na lang yan. No? Pero habang wala pa, wag muna kayo mag-focus yan dahil matagal pa yan. No? Matagal pa yan. Ito naman, si Queen of Wands, yan. Yan ang dala o ibibigay ng spirits sa inyo, si Queen of Wands sa'yo. Ayan, para bubuo na kayo ng pamilya. No? Nag-iisip na siya, kausapin ka. Ayan, at so driven siya na ikaw na talaga yung focus niya na puntahan ka, usapin ka, para makasama ka na niya, makapiling ka na niya, makabuo na kayo ng pamilya, di ba? Ang saya-saya pag gano'n, di ba? Enjoy your life. Hindi yung mag-enjoy kayo sa ka-foolishan, yung mga foolishness, yung pang-harm o paggawa ng witchcraft sa iba, yung panghalit. Enjoy your life, basta nasa naman, no? Wala kayong, alam niyo yung piniperwisyo, yung pinipiste. Kasi iba, para sa kanila, nakaka-enjoy yun. Ang saya-saya daw, mang-harm ng iba. Kasi mga foolish yan, mga psychopath yan. Kaya nga, yung mga psychopath, doon yun nilalagay sa impyerno. Kasi ganun nga sila, mga parasite sa society. Mga yan sila, yung mga social predator. Yan ang totoong mga salbahe. Pero magaling yan sila mag-mimic ng emotion. Magaling yan sila mag-pretend na kunwari sila pang biktima kahit sila ang nang bibiktima. Kahit sila ang mauna kunwari, i-bully ka nila tapos pag nagalit ka, ikaw na yung palabasin nila na masama. O kunwari ay in-enjoy nila yun eh. Yung pinapairal nila, inggit, kasakiman nila, they want control, power over others. Ganon ang mga psychopath. Very manipulative pati yung mga yan. Kaya, ano ang gusto sabihin sa Queen of Wands? Na person mo na yan. Ano kaya to? Temperance. More clarification with the Temperance. Sana yung si Juros na yung makita. Napakalawak pala ng si Juros Flores ba? Napakalawak kasi ng tawag dito guys. Nung Aklan River pala na yun. Ang lawak-lawak pala nun. Kaya parang hirap hanapin dun. Pero nandun lang yun. Siguro sumabit lang yun o nadaganan siguro ng kahoy o mabigat doon. O kaya doon sa butas na sumiksik ba. O basta nasa labas na daw yun, pinalabas na daw yun, nakalabas na yun eh. Basta yun alam ko. Disgrasya talaga yun nangyari dun guys. Totoo lang. Yun ang alam ko Yun ang tinignan ko. Disgrasya yun. Yun nangyari dun. Kasi malakas siguro yung agos ng tubig. Tumawid sila. Sumalungat ba? Sinalubong niya yung agos ng tubig at tangay siya. Dapat napakalawak pala nun. Paano nila? Pero makikita at makikita yun. Makikita daw yun. Bisa makikita yun. Lalo na pinakawala na yun ng elemento. Nasa labas na yun ng butas o kuweba. Doon siya nasumiksik sa butas na yun, pero nakalabas na yun doon. Bisa ko. Nadaganan siguro yun, sumabit. O natali, lalo kung may mabaging. Baka napulupot yun sa baging o kaya nadaganan ng kahoy. O nasumabit sa kahoy. Baka doon lang yun. Malawak kasi kaya mahirap hanapin. Pero makikita at makikita daw yun. So, ayan. Pagka mga ganon, madami ang gustong tumulong niyan, no? Yung mga totoong empathetic, pero yung mga taong gagamitin lang yun para kumita sila, ganon.
para ano, ay hindi totoong empathy, yung nagkakaroon sila ng empathy. Kaya ang gusto nila, sila ang mag-ano lang, dapat nun, pagtutulungan para mahanap yun. Hindi na, ewan, kasi umiira yung selfishness ng iba. Pagiging sakim, selfish, ganun. Dapat nun, pagtutulungan, magtulungan para makita. Ano kasi yun kaya nga yung mga ibang nagka-concern na din, no, kasi hindi pa nahanap. Ay tumutulong din, no? Yung pwede may maitulong ba para mahanap, para matukoy kung saan. Doon yun sa parang pinupush yung tubig, siguro doon sa may ano doon daw yun nung ano sa may pinupush yung tubig, yung parang nagsasalubong yung tubig. Siguro yung may paikot-ikot na tubig, alam niyo yun, yung parang paikot-ikot yung tubig, yung mga ganyan-ganyan yung tubig, pinupush pababa, nandun yun. Ibig sabihin may butas siguro doon sila, ngayon. Baka, ewan ko lang. Kung, basta nandun daw yun sa labas ng kuweba, no? Ang tanong ko sa angels, sa labas na siya ng kuweba kasi pinalabas na. Pinakawalan na, kahit yung kalansay niya na lang. Wala na nga kasing laman daw yun. Siyempre, wala na yung ano. Ito yung ano ng person mo. Interesado siya ma-align na kayong dalawa, magkaroon na ng alignment. And balance inyong dalawa. Ayan, alignment. Interesado na magkaroon na ng alignment sa inyong dalawa. Ano pa ang gustong sabihin? Sino ang person mo? Parang makasama ka na niya. Pupuntahan ka niya. Pupuntahan ka niya. Malakas ang loob niya, matapang siyang puntahan ka. Ano pa ang gusto sabihin sa Queen of Wands na person mo, hindi na siya defensive at seryoso siya, maging loyal siya sa'yo, maging reliable, seryoso siya sa offer niya sa'yo, pang long term. So yan, siya muna habang wala pa to. So ito na lamang guys for collective reading. O baka may gagawin lang kayo ng mission nito, ito talaga makasama. Pwede din, may gagawin lang kayo nito. So yan guys.